So meron tayo dito guys na Epson L3110. Ayan. So galing to sa Lokban. So ang issue nito daw ay walang blank copy after napalitan yung waste ink pad. Nag blank copy siya. So gawin muna natin dito kasi first time na dumating. So ang SOP natin ay test muna natin ang print sample. Okay, so nozzle check muna tayo. Para makita natin guys yung status ng printer bago natin siya i-repair. So very important yung i-check muna natin ang print quality bago natin siya i-repair. Ayan guys, so kita nyo naman, ayan o. So wala halos print out, no? Blanco siya. So blanco, no? Wala man lang counting hibla. So hindi ko alam kung ano nangyari dito. Alam nyo guys, yung mga ganitong senaryo, no? So ang isang possible dito kaya siya nagblanko ng kopya, hindi natin alam kung ano yung history, no? Pero kung kayo ay nag-DIY ng inyong printer, tapos pinalitan nyo yung waste ink pad, nag-perform kayo ng head cleaning, manual declogging, at biglang nagblanko na, ang mangyari dyan guys, nag-short yung ating print head. Pero ngayon, obserbahan muna natin ito, tingnan natin. So bubuksan natin, hindi ko napapakita yung kung paano siya buksan kasi madami na akong upload ng pagbubukas nito. So mamaya ko na lang itutuloy yung video kapag nandun na tayo sa pagre-repair. Okay, so ito guys, nabuksan na natin. So una muna natin gagawin ay i-check muna natin yung itong damper, no, kung may laman siya. So ang gagawin natin dito, kunin lang natin tong gear na to, then balik natin siya para ma-move natin tong carriage, no. So madali natin siya ma-access. Then buksan natin tong damper niya o cartridge, tingnan natin kung may mga laman. Ayan guys, oh. So di ba, wala na siyang laman. So pagka ganito, so kahit anong gawin niyo ditong head clean, hindi aakyat ang ano niyan, hindi aakyat ang ink niyan kasi nga wala siya. Hindi yan kakayanin guys ng parts unit, kasi yung parts unit naman natin ng panghigop, pag nag-head clean tayo, kaunti lang naman yung naghihigop niyan. Ito kasi malaki na yung wala. So kalimitan pag ganito, matagal siyang na-stock na hindi nagamit, o mula nung ginamit hindi na siya na maintenance, no. So ang gagawin muna natin dyan ay higupin lang natin guys yung ink, no, sa gamit ng ating syringe. Ayan, no. So hindi ko mapakita sa inyo guys kung paano, no. So ganito. Ayan guys, so paghigop niyan, gagamit ka lang ng syringe, tapos tutusok mo sa ilalim, push mo para ma-open yung kanyang valve, then saka mo siya hihilahin. So hindi ko na mapapakita kasi solo lang ako, wala akong videographer ngayon. So gagawin mo lang gagawin natin guys, then mamaya after nito mag-head clean na tayo, then test tayo ulit. Okay, so ito na guys, na higop na natin siya ng syringe. Ayan, oh, mapansin nyo may laman na yung ating damper. So yung apat na damper may mga laman na. Then ang gagawin pa natin isa ay bababaran natin tong ang kanyang parts. Ayan, lagyan natin siya ng cleaning solution. Okay, then balik na natin tong mga damper o cartridge. Ayan, then lagyan na natin siya doon. Tapos yan guys ay tanggalin na natin itong stand. Ayan, then buhayin na natin yung printer. Ayan,
papel. Tapos press natin tong red button para mag head clean na tayo. Pag nag blink na, ayan, so ibig sabihin nag head clean na siya. Medyo matagal lang to guys, so pause ko na muna to. So yan guys, tapos na siya mag head clean. So gagawin muna natin, off muna natin to. Then piprint tayo ng nozzle check. Check natin kung nag-improve yung quality. So print muna tayo ng nozzle check. So tingnan natin kung nagkaroon na siya ng print out after nating mahigop ng syringe yung ink sa damper at nag head clean tayo. Ayan guys, so mayroon na siya, oh. Kita nyo ba? Ayan, oh, nagkaroon na siya ng konti. Mayroon na siyang black, wala pa lang yung colored. So ang gagawin natin, at same process, head clean ulit tayo. So syempre nasairan yung ating head, kaya hindi siya nakuha sa isang head clean. So another head clean tayo ngayon. So pause ko na lang muna ulit yung video para hindi masyadong mahaba. So guys, after na mag head clean tayo pangalawang beses, so walang nangyari sa kanya. So ibig sabihin, it's either na may problema yung ating parts unit, no? So check muna natin to kung baka hindi siya masyadong umihigop. Normally guys, itong L31 series, ito yung kalimitan na nagiging problema. Kaya yung ibang mga technician, ang hatol agad nila, sira na yung printhead na. Pero tayo guys, hindi agad tayo nag-assume na sira until na may check natin to at may repair natin tong parts unit. So ayun, so repairing ko muna ito guys. Check ko lang ito, ang ating parts unit. So ito yung bagong bili nilang waste ink pad. So maputi-puti pa, konti lang yung pumatak, oh. So check natin kung bakit siya ayaw lumabas yung colored na kulay. So after natin siyang malinis yung parts unit at ma-repair, so ito na yung output niya guys, oh. So yung black niya may kaunti pa siyang missing lines, parang dalawa, taas at saka sa bandang gitna. Then yung blue at yellow okay na, yung red ay may marami pa siyang missing lines. So ang ginawa natin dito guys ay manual declag natin yung printhead, then binabad uli natin yung head ng cleaning solution sa kanyang cupping station. So siguro mga 5 minutes after na mababad, mag head clean ulit tayo, then check natin kung naging okay na yung mga missing lines ng magenta at saka ng black. Ayun. So ito guys, after na maayos natin tong parts unit, manual declag natin yung printhead niya. So nag head clean na rin tayo. So ito final test na natin to guys. Last test print na to. So ito na yung final test print natin. So sa black may mga ilan ng missing lines. So ay mag-focus yung camera natin yan. Sa black may ilan ng missing lines, sa red ganun din. Parang yellow at blue okay siya. So wala na tayong magagawa dyan guys, dahil medyo barado na yung head. Pero minsan kapag katuloy-tuloy na ginagamit, naayos pa yung mga baradong yan. So tingin ko yung magenta medyo malaki ng problema, pero at least nagprint na siya ngayon. So thank you for watching.